Ang kwentong ito ay nagsisimula kay Arata na nagmamakaawa sa kanyang nakababatang kapatid na si Shien na turuan siya ng estratehiya sa panliligaw dahil isa pa rin siyang malungkot na birhen, samantalang si Shien ay mayroon ng karelasyong magandang babae sa eskwelahan. Ipinaalala ni Shien sa kanya na makukuha niya ang sinumang babae na gusto niya dahil sa kanyang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya, ngunit nagsimulang magsalita si Arata ng mahaba tungkol sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Kalaunan, sinubukan niyang lapitan ang kanyang iniibig, sa kabila ng takot na ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Ngunit, matapos makita na mayroon na itong kasintahan, naduraj ang kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, kaarawan ng kapatid niya, kaya nagbihis si Arata para sa selebrasyong hapunan. Sa hapagkainan, nakita niya si Banri, ang pinakamatanda at pinakamainit sa lahat ng kapatid niyang babae, si Oka, ang huling boss ng Crash Outs, si Minami, ang bersyon ng kanilang pamilya ng Serena Williams, si Siha, ang itinalagang nerd, at si Kat Ono, ang mahiyain at inosenteng kapatid na kanilang ipinagdiriwang. Sakto namang dumating ang kanilang tatay na si Condame, kaya pagkatapos nilang mag-toast para kay Kat Ono, bigla ang ibinunyag ng kanilang tatay ang nakakagulat na balita na silang lahat ay ampun, maliban kina Minami at Shien, na totoong kambal. Siyempre, nalito silang lahat, kaya humingi si Arata ng paliwanag, at sinabi ng kanilang tatay na ipinangako niya sa kanilang ina na itago ang katotohanan. Nakatago hanggang sa tamang panahon. Ipinagpatuloy niya ang hapunan na parang walang nangyari, ngunit silang lahat ay nanatili sa kanilang kinauupuan, parang USA na nasilaw sa ilaw. Pagkatapos ng hapunan, inamin nilang lahat na nakaramdam sila ng pagtataksil, ngunit naiintindihan din nila na kailangan tuparin ng kanilang ama ang pangako nito sa kanilang ina. Pagkatapos ay tinanong nila si Banri kung alam niya, dahil siya ang pinakamatanda, ngunit halos wala nang maalala si Banri mula sa kanilang kabataan. Gayunpaman, sinabi niya na hindi dapat baguhin ng biglaang pagbubunyag ang kanilang pagkakabuklod bilang magkakapatid, at pagkatapos mag-isip sandali, sumang-ayon sila sa kanya at bumalik sa loob. Makalipas ang ilang minuto, si Arata ay nasa kanyang silid, patuloy pa ring iniisip ang lahat, kaya nagpasya siyang maligo. Pagkarating doon, nakita niya ang lahat ng labada ng kanyang kapatid at naisip niyang amuyin ang mga ito. Matapos kontrolin ang kanyang sarili, pumasok siya sa banyo, at nagulat nang makita si Kat Ono. Matapos din siyang mahiya sa nakita niyang pribadong bahagi nito, humingi siya ng tawad at mabilis na kinuha ang tuwalya para tumakbo palayo, ngunit pinakiusapan siya nitong kuskusin ang kanyang likod tulad ng ginagawa nito noong sila ay bata pa. Habang nagsisimula siyang magkuskus at lumalaban sa mga mapanghimasok na isipan, nakilala ni Shien si Oka, na pagkatapos ay umamin na nag-aalala siya kung paano tinatanggap ni Arata ang biglaang pagbubunyag. Sinabi naman ni Shien sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi titigil si Arata na ituring silang mga kapatid. Gayunpaman, sa paliguan, niyakap lamang ni Kat Ono si Arata, na naging dahilan ng kanyang pagkataranta dahil ang mga pangyayari sa banyo ay karaniwang nagtatapos sa maselang gawain. Habang nilalabanan ni Arata ang kanyang mga kakaibang demonyo, sinabi ni Shien kay Oka na maaari nilang kahit magpakasal pa sila dahil hindi naman talaga sila magkadugo. Nandidiri siya rito at sinasabing mas gugustuhin pa niyang mapinsala ng cactus kaysa sa kanya o kay Arata. Gayunpaman, alam pa rin ni Oka na ang relasyon nila bilang magkapatid ay nagbago na ng tuluyan. Kaya tinanong niya si Shien kung ano talaga ang nangyari kina Arata at Kat Ono. Sinabi niya rito na ilang linggo na ang nakakaraan, biglang ipinagtapat ni Kat Ono ang nararamdaman niya kay Arata sa silid laruan. Gaya ng inaasahan, sinubukan niyang umalis, sa pag-aakalang kakaiba ang kinikilos nito dahil sa pagkagusto sa kanyang kapatid, ngunit hindi siya pinayagan nitong umalis nang walang sagot. Doon sila lahat pumasok sa silid laruan at inakalang nililigawan niya ito dahil sa kainahinalang posisyon. Nag-aalala si Oka dahil ang malaman na hindi sila magkadugo ay maaaring mas lalong magpahumaling kay Kat Ono kay Arata. Kasabay nito, nahihirapan ng manatili sa matinong pag-iisip si Arata dahil hindi siya tinantana ni Kat Ono. Muli pa niyang inamin ang damdamin niya rito, ngunit sa pagkakataong ito, sinabi ni Arata na walang pwedeng mangyari sa kanila. Nang tumanggi siyang sumuko sa kanyang nararamdaman, ipinangako ni Arata na aalagaan niya ito dahil malinaw na may kakaibang problema siya sa pag-iisip. Matapos ding magpas siyang ilihim ang nangyari, umalis siya habang nanatili si Kat Ono sa paliguan, talunan ang pakiramdam, habang pumasok si Banri sa opisina ng kanilang ama upang pag-usapan ang lahat.
Bumalik si Arata sa kanyang kwarto at natagpuan si Siha, na nagtanong kung saan siya galing. Mabilis niyang sinabi na naglakad-lakad siya, ngunit alam niya kapag nagsisinungaling ito. Gayunpaman, nagsimula siyang magkwento tungkol sa iba't ibang bagay na ginawa nila sa loob ng maraming taon, na nakakalito sa kanya dahil hindi siya dumarating para lang magsalita tungkol sa walang kabuluhang bagay. Sa sumunod na sandali, lumapit si Siha sa kanya at maingat na binantayan ang kanyang reaksyon habang desperado niyang sinusubukang pigilan si Little Johnny na magising. Matapos siyang humiwalay at purihin siya sa hindi niya pagpapakita ng interes, tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon. Inamin ni Siha na naliligo siya nang yakapin siya ni Kat Ono, at bagamat tinanggihan niya ang pag-ibig nito tulad ng nararapat, gusto pa rin niyang tiyakin na hindi niya naiisip na samantalahin ang kanyang mga kapatid. Ito ay isang pagsubok, at dahil nakapasa siya, ipinaliwanag niya na malamang ay nagkaroon ng lakas ng loob si Kat Ono na subukang muli matapos ang sinabi ng kanilang tatay. Muli siyang pinuri dahil hindi sumuko sa tukso, ngunit nagsisimula ng magtaka si Arata kung bakit patuloy siyang sinusubok ng mga Diyos ng kwento. Pagkaalis niya sa kanyang kwarto, sandaling sinuri ni Siha kung kumakabog pa rin ang kanyang puso, at nang tanungin ni Minami kung ano ang ginagawa niya, sinabi niyang wala lang iyon at umalis. Kinabukasan, nag-aalala pa rin si Arata sa lahat ng bagay, ngunit mabilis siyang naghanda para sa eskwelahan. Sa paglabas, nakita niya sina Banri at Kat Ono, na nakasuot nars na mahilig sa chocolate bananas. Pagkatapos ay humingi si Banri ng kanyang opinyon, ngunit kinilabutan siya, kaya humingi ito ng paumanhin at sinubukan niyang tanggalan ng damit si Kat Ono sa harap niya. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas na silang lahat, at sinabi ni Shine kay Arata na huwag isipin. Marami sa mga ito ay dahil marahil ay sinusubukan ni Banri na gamaan ang loob. Sa daan, naririnig nilang pareho ang ilang estudyanteng lalaki na nag-uusap kung gaano kaganda ang mga babae, kaya nagtataka si Shine kung ano ang mangyayari kapag naging pampublikong impormasyon ang katotohanan tungkol sa kanilang pamilya. Habang pareho silang muling nag-aalala ng kaunti, tinitigan ng maigi ni Arata ang mga babae at napagtanto na magaling silang umarte dahil mukhang walang nagbago sa kanilang lahat. Ilang oras pagkatapos, si Arata ay nasa kanyang locker, nag-iimpake nang makita niya si Minami, na nagsabing binigyan siya ng kanyang coach ng day off para makapag-aral siya at mapataas ang kanyang mga grado. Dahil dito, napagtanto ni Arata na sa court lang niya ginagamit ang kanyang utak, kaya nag-alok siya na turuan siya. Ilang minuto pagkatapos, nasa isang restaurant sila, at habang ginagawa ni Arata ang lahat ng pagsisikap na turuan siya, patuloy na nakakahanap si Minami ng mga bagong paraan para malibang ang sarili. Dahil dito, nakakasiguro si Arata na hindi sila magkadugo dahil walang sino man sa kanyang angkan ang dapat na ganito katanga. Sa huli, nagpasya siyang tapusin na ang araw, ngunit palabas pa lang siya nang makita ni Arata ang kanyang crush kasama ang bago nitong nobyo, kaya nagtago siya at napansin ito ni Minami. Ilang sandali pagkatapos, habang naglalakad, nagsimulang magdadaldal si Minami tungkol sa sinabi ng kanilang ama, na nagpakaba kay Arata ng kaunti. Gayunpaman, nang umamin siya na nag-aalala rin siya sa kung paano tinatanggap ni Kedono at ng iba pa ang biglaang pagbubunyag, nabawi niya ang kanyang tiwala rito. Sa sumunod na sandali, sinabi niya kay Arata na magsaya dahil ang pagkakaroon ng nobyo ng kanyang crush ay hindi katapusan ng mundo. Agad na napahiya si Arata, at nagtanong kung paano niya nalaman, kaya ipinaliwanag ni Minami kung paano ipinagkalat ni Oka ang tungkol sa kanyang malungkot na buhay pag-ibig. Kalaunan ng gabing yon, binigyan ni Minami si Oka ng isang cake set na matagal na niyang gusto, kasama ang AirPods na nawala sa kanya. Nagpasalamat naman si Oka sa kanya sa pagiging responsable at nagpas siyang hayaan na lang siyang panatilihin ang AirPods. Makalipas ang ilang araw, naghanda si Arata para sa eskwela at nakasalubong si Kedono, na nagawang batiin siya nang hindi nagpapakita ng labis na damdamin, tulad ng isang fountain ng tubig. Pagkaalis niya, nagsimulang isipin ni Arata na baka tapos na siya sa kanyang damdamin ng pag-ibig, ngunit pagkatapos ay ginulat siya ni Seiya. Ipinaalala niya sa kanya na tawagin siya sa matatamis na pangalan, ngunit nilaktawan ni Arata ang lahat ng yun upang tiyakin sa kanya na walang kakaibang nangyayari kay Kedono dahil halata namang nakita niya silang magbati sa isa't iba. Pagkatapos pumayag ni Seiya, biglang sumulpot si Minami at nagsimulang sobrang daldal na parang nakainom ng maraming kape. Kalaunan, sa eskwelahan, nakita ni Arata ang kanyang crush at iniiwasan niya ulit ito.
Maya-maya, bumulong si Oka nang mahal kita sa tainga niya at nagpapanik siya. Iniisip na kumakalat ang lagnat ng pag-ibig ni Kedono. Gayunpaman, sinabi ni Oka na dapat niyang subukang sabihin ang mga salitang yun sa kanyang crush dahil baka swertihin siya. Natural lang, tumanggi ang duwag na binata at ipinaalala kay Oka na may boyfriend siya. Ngunit sinabi pa rin ni Oka sa kanya na magpakatotoo at maging matapang sa halip na palihim na panunood sa kanya. Maya-maya, tinawag siya ng mga kaibigan ni Oka, kaya iniwan niya si Arata para makipagkita sa kanila. Habang sinisimulan niyang talakayin, plano sa katapusan ng linggo kasama ang mga babae, napagtanto ni Arata na turingan nila siyang parang celebrity. Pagkatapos, naisip niya kung ano ang magiging reaksyon nila kung ibubunyag niya ang tunay na ugali ni Oka. Ngunit ang takot sa magiging reaksyon ni Oka ang nagpatigil sa kanya sa ideyang yun. Nang sumilip ang isa sa mga babae at sinabing gwapo si Arata para sa isang lalaki, nagbiro ang isa pang babae tungkol sa pag-aya sa kanya. Pagkatapos, nagsimulang maglista si Oka ng mga dahilan kung bakit magiging kakilakilabot siyang kasintahan, ngunit namula ang kanyang mukha at napansin nilang lahat, kaya binago niya ang usapan at umalis para sa klase. Ilang araw pagkatapos, dumating ang magkapatid sa parke para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Kedono. Pagkatapos, hiniling ni Banri sa kanila na maging magalang kahit minsan upang mas ulit ni Kedono ang kanyang araw. Ang susunod, sandali, may mascot na lumitaw, kaya hinabol ito ni Minami at Oka. Nagpasya sina Banri at Arata na kumuha ng pagkain para sa lahat at pinakiusapan silang huwag lumayo. Ilang minuto lang, bumalik sila at nakitang wala nang sinuman doon, kaya sinubukan ni Arata tawagan si Shien, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos, iminungkahi ni Banri na mag-date sila, ngunit tumanggi si Arata sa malinaw na dahilan at pinaalalahanan siyang para kay Kedono ang araw na yun. Matapos siyang tiyakin na magkikita rin sila sa iba, hinayla siya ni Banri, ngunit naiisip lang ni Arata ang katotohanang ang kanyang dibdib ay dumidikit sa kanyang braso. Kalaunan, napansin ito ni Banri at tinanong kung gusto niya, ngunit nagpanik si Arata at sinubukan itong ipagsawalang bahala. Habang patuloy niya itong tinutokso, bumitiw siya rito at napagtantong bawat lalaki sa parke ay nakatitig sa kanyang dibdib. Walang kamalay-malay, pagkatapos ay nangako si Banri na hahayaan siyang hawakan ito mamaya, ngunit umakto si Arata na parang hindi siya sabik sa lasa. Ilang minuto ang lumipas, habang umaakyat ng hagdan, nakita niya ang kanyang makinang nahita at patuloy na nakatitig hanggang sa siya ay madapa. Sa kabutihang palad, hindi napansin ni Banri dahil gusto niyang sumakay kasama niya. Sa pagkakataong ito, hindi makatakas si Arata, kaya nagpakatatag siya at pinagdaanan ang nakakatakot na mga sakay habang desperadong sinusubukang abutin si Shien at ang iba pa. Ilang minuto ang lumipas, sa wakas ay naabot niya sila, kaya sinabi ni Shien sa iba kung nasaan si Arata at nakahanda na si Banri para makapagkita sila. Habang nagsisimula silang pag-usapan kung paano marahil sinasamantala ni Banri ang pagkakataong ito para maging malapit kay Arata, napansin ni Oka na naiilang si Kedono, kaya nagsimula siyang magsalita tungkol sa ibang bagay. Samantala, sinabi lang ni Arata kay Banri na sa wakas ay makakapagkita na sila kasama ang lahat, ngunit nagpasya siyang maghintay hanggang matapos siyang kumuha ng merienda. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang pakiramdam niya tungkol sa sinabi ng kanilang ama noong isang gabi, at sa wakas ay inamin ni Banri na nababagabag siya sa buong panahong ito. Sa simula, pinag-isipan ni Arata na sabihin sa kanya ang tungkol kina Kedono at Seiya, ngunit sa huli ay nagpasya siyang itago ito sa sarili niya. Pagkatapos ay sinabi niya na nag-aalala lang siya sa kanilang relasyon bilang magkapatid. Matapos haplasan ni Banri ang ulo niya at sabihin na huwag mag-alala, naalala ni Arata na palagi siyang umakto na parang ikalawang magulang para sa lahat. Noon din, may isang babaeng natapunan ng inumin, kaya mabilis na sumugod si Arata para protektahan si Banri bago sabihin na tutulungan din niya itong protektahan ang iba pa nilang mga kapatid. Maya-maya, sa wakas ay bumalik na sina Shien at ang mga babae, ngunit nag-alala sila kay Arata dahil basa pa rin siya. Ngayong muling nagsama-sama na ang grupo, iminungkahi ni Minami na sumakay pa sila ulit, ngunit pagod na si Arata sa mga sakay na nagpapabaliktad ng kanyang sikmura. Hanggang sa muling niyakap siya ni Banri, kaya wala siyang nagawa kundi sumang-ayon. Nang maglaon, matapos sa mga sakay, umalis sina Arata, Shien, at Kat Ono upang umihi. Pagkatapos ay sinabi ni Seiya sa iba ang pagtatapat ni Kedono, ngunit inakala nilang nagbibiro lang siya.
Gayunpaman, matapos niyang ipaliwanag ang nangyari sa banyo noong isang gabi, nag-alala sila dahil halatang nakapanood si Kat Ono ng masyadong maraming hindi nararapat. Habang sinisimula nilang akusahan si Arata na niloloko si Kedono gamit ang kanyang pagkalalaki, ipinaliwanag ni Seiya kung paano si Arata pala ang nasa panganib dahil literal na hinawakan siya ni Kat Ono sa isang posisyon na halos hindi kayang tanggihan ng karamihan sa mga gunners. Matapos niyang siguruhin sa kanila na hindi si Arata ang problema, tinanong ni Oka kung paano siya nakakasigurado. Kaya sinabi ni Seiya sa kanila kung paano niya sinubukan mismo ang ari ni Arata upang patunayan kung paano siya magre-react. Habang humahanga si Banri sa kanyang tapang, nagtataka si Oka kung paano siya nampan sa isang pamilya ng mga taong may kakaibang pag-iisip. Sinabi naman ni Banri sa kanila na huwag masyadong pag-isipan ang ginawa ni Kedono dahil marahil ay nagdaan lang siya sa isang yugto, tulad ng dinanas nilang lahat. Sumang-ayon si Minami, kaya iminungkahi ni Seiya na itago ang lahat upang hindi kabahan si Kat Ono sa paligid nila. Gayunpaman, matapos ikwento ni Oka sa kanila ang unang insidente sa gaming room, nag-alala silang lahat at naisip na baka may gusto talaga si Kat Ono kay Arata. Habang iginigiit ni Banri na nagdaan lang si Kedono sa isang yugto, nag-alala ang iba, kaya ibinanggit ni Banri ang usapan nila ng kanilang ama pagkatapos ng nakakagulong hapunan na nagpabago sa lahat. Ipinagliwanag niya na silang lahat ay ulila dahil halos wala na ang kanilang totoong mga magulang. Pagkatapos ay nagtalo sila na ang biglaang pagbubunyag ay nagpapalakas sa kumpiyansa ni Kedono tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Arata. Gayunpaman, nagpasya silang panatilihin itong lihim maliban kung susubukan ni Kedono na sakyan muli ang pogo stick ni Arata. Ilang sandali pa, bumalik si Arata, kaya dumiretso silang lahat sa isang tindahan ng merchandise para sa huling shopping spree. Habang nandoon, nakita ni Arata ang isang kahawig ng kanyang crush at nataranta, ngunit dumating si Oka para guluhin siya. Habang naglalakad silang dalawa, napansin ni Oka na hindi pala sila totoong kambal, tulad ng una nilang naisip, ngunit sabi ni Arata ay walang kabuluhan dahil lagi niya itong titingnan bilang kanyang kakambal na kapatid. Pagkatapos ay ipinaalala ni Oka sa kanya ang lahat ng pagkakataong nagbahagi sila ng mga bagay at inakalang mayroon silang telepathy ng kambal. Habang nagtataka si Arata kung ano ang lahat ng makornihang usapang ito, biglang umamin si Oka na mahal niya ito. Noong isang araw lang, sa eskwelahan, tinanong ni Shin si Arata kung nakita na ba niyang kaakit-akit ang alinman sa kanilang mga kapatid, ngunit agad na nasuklam si Arata sa ideya. Sabi niya ay hindi niya kailanman ninais na isakatuparan ang kanyang mga pantasya, kaya humingi ng paumanhin si Shin sa pagkakabuking kay Oka tungkol sa insidente kay Kedono. Gayunpaman, sinabi rin niya kay Arata na huwag mag-alala dahil tiwala si Oka na hindi niya kailanman gagawan ng hindi nararapat ang sarili niyang kapatid. Pagkatapos ay sinabi ni Arata na ang biglaang pagkaalam ng katotohanan tungkol sa kanilang relasyon ay hindi magbabago sa katotohanan na silang lahat ay magkakapatid. Dahil dito, ipinaalala ni Shin sa kanya na ang ibang tao sa mundo ay hindi mararamdaman ang pareho, kaya kailangan nilang ilihim muna ito. Sa kasalukuyan, sinabi ni Oka kay Arata kung gaano siya kapuspos ng pagmamalaki na tawagin siyang kakambal niya. Dahil dito, napagtanto niya na ipinapahayag lang niya ang kanyang pagmamahal bilang kapatid niya sa unang pagkakataon, hindi sinusubukang kalabanin si Kedono para sa isang pwesto sa kanyang puso. Matapos din niyang purihin siya sa hindi pagpapaubaya sa kanyang mapanghimasok na isipin na manalo ng tangkain ni Kedono na bumigay, nagtanong si Arata kung bakit hindi siya pwedeng maging ganito kat-aim sa lahat ng oras. Sa sumunod na sandali, nagalit si Oka at binulyawan siya bago patungo sa banyo ng mga babae. Kinabukasan, sa training room ng pamilya, sinusubukan ni Arata na mag-ehersisyo ng abs niya ng payapa, ngunit dumating si Minami, na ikinagulat niya dahil dapat ay nasa practice na ito. Medyo nasabik siyang mag-ensayo kasama niya, ngunit sinabihan siya nito na bawasan ang kasab-ikan dahil maaga lang itong nagising. Tinanong din niya kung bakit sobra siyang nahuhumaling sa pag-eehersisyo gayong wala naman siyang talento o pagkakataong maging atleta matapos ipaliwanag ni Arata na ginawa siyang gym rat ng kanilang ama sa murang edad. Naalala ni Minami nang simulan niyang hanapin si Oka kagabi. Nagkataon na natagpuan niya ito habang sinasabi nitong, mahal kita kay Arata, ngunit umalis siya bago pa man maipaliwanag ni Oka na ang ibig niyang sabihin ay bilang kakambal. Dahil dito, gulong-gulo ang isip ni Minami, nag-iisip ng paraan para itanong kay Arata tungkol doon, kaya siya nandito sa simula pa lang.
Napansin din kalaunan ni Arata kung gaano siya kakatwang kumilos, pero nang tanungin niya kung bakit, nagsimula siyang mag-ehersisyo para ilayo ang isip nito. Kalaunan, sa huli ay tinanong din ni Minami kung may nangyari sa pagitan nila ni Oka, pero walang ideya si Arata, kaya sinabi ni Minami na kalimutan na lang ito. Matapos pag-isipan, naisip niyang ito ay tungkol sa kanilang mga nakaraang pagtatalo, kaya humingi siya ng tawad kay Minami kung ito ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkailang. Gayunpaman, gulong-gulo pa rin si Minami, kaya nagpasalamat siya dito sa pakikipag-usap sa kanya at nagpas siyang umalis. Makalipas ang ilang minuto, nagtataka pa rin si Arata kung tungkol saan ang lahat ng iyon, ngunit nagpasya siyang maligo. Para makita si Shiha na nagbibihis mismo sa may pinto. Agad siyang umiwas ng tingin upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang reaksyon at tinanong kung nakalimutan ba nito kung para saan ang pinto. Nang tanungin ni Shiha kung bakit siya kumikilos na parang hindi pa niya nakita ang lahat ng iyon dati, ipinaliwanag ni Arata na hindi pa ito ganoon kabilis o biglaan noon. Kaya humingi ng paumanhin si Shiha at pumasok sa paliguan. Nang pumasok si Arata upang ilagay ang tuwalya niya, napansin niya ang singsing ni Shiha at tinanong kung kasya yun dahil karaniwan niya itong isinusuot bilang kwintas. Sinabi niya na medyo maluwag pa rin ito, ngunit dahil ito ang pinakamahalagang bagay mula sa kanilang ina, hinuhubad niya ito bago maligo upang protektahan. Nang maglaon, nagpapahinga si Arata sa kanyang silid nang dumating si Banri at nagsimulang manumbat sa kanya dahil sa pagtatago. Nilinis ang lugar, matapos sabihin ng lalaki na itigil na nito ang pag-arte na para bang ngayon lang niya nakita ito, tinanong niya kung saan niya itinago ang lahat ng nilalaman niyang utako. Gaya ng dati, nagkunwari si Arata na walang alam, kaya tiningnan niya ang kasaysayan ng pagbabrowse nito at nalaman niyang ang kanyang kasaysayan ng pagbabrowse ay naglalaman ng mga bagay na labis na hindi nararapat at nakababahala. Matapos kunin ang laptop nito, tinanong ni Arata kung bakit talaga siya naroroon, kaya sumama si Banri sa kanya sa kama at tinanong kung gusto niyang makipag-date sa kanya. Kalaunan, nasa isang tindahan sila ng telepono, at habang pinaalalahanan ni Banri si Arata na gusto niyang bumili ng mas magandang telepono kamakailan, nagtataka naman ito kung ano ang kinalaman ng pagdidiin ng kanyang dibdib sa mga braso nito. Kalaunan, sinabi niya rito na tigilan na ang panunukso bago siya ipakita ng isang tindero ng tindahan. Ang pinakabagong telepono, na para bang may pinagkaiba sa lahat ng iba pang henerasyon. Katulad ninyo, na tila mabagal umunawa, tinatanggap ni Arata ang kasinungalingan na ang pagkakaroon ng napakamahal na iPhone ay nagbibigay sa kanya ng aura, kaya umalis ang babae upang ihanda ang lahat. Pagkatapos ay tinanong ni Banri kung bakit niya lang tinanggap nang hindi man lang naglaan ng oras para magpas siya sa kulay na gusto niya. Sabi ni Arata ay hindi naman niya masyadong inaalala ang itsura ng telepono, basta't nakakatulong ito sa kanyang layunin. Sa una, pinuri siya ni Banri dahil may natitira pa siyang gumaganang brain cells. Ngunit sinabihan siya na huwag gamitin ang parehong pag-iisip sa pagpili ng kapareha dahil mas mabuting makipag-date sa isang toxic na may kaakit-akit na tindig kaysa sa isang tapat na babae na wala nito. Sa sandaling yun, bumalik ang sales lady at sinabi sa kanila na ang mga mag-asawa ay nakakakuha ng diskwento sa mga bagong device. Habang sinusubukan ni Arata na linawin ang kalituhan, hinawakan siya ni Banri upang umarte na parang sila ay magkasintahan. Makalipas ang ilang sandali, nakuha nila ang telepono, ngunit nagtataka pa rin si Arata kung bakit umaarte si Banri ng ganito dahil tiyak na hindi niya kailangan ng diskwento, di tulad ni Yabroki na nanunood nito. Nagpasya si Banri na kumuha ng ice cream, at habang kinakain ito, iminungkahi niya na kumuha rin para sa iba. Gayunpaman, sinabi ni Arata na walang saysay yon dahil malamang na matuno na ito pagdating nila sa bahay. Ito ay nagpaalala kay Banri sa pagkakataon na nag-away sina Minami at Oka dahil sa ice cream. Naalala rin niya na mahilig magtago si Kedono tuwing ang may nag-aaway, ngunit sinabi ni Arata kay Banri na huwag pagtawanan si Kedono dahil lagi itong nagtatago tuwing nababanggit nila ang mga multo sa bahay. Sa sumunod na sandali, sinabi ni Banri na dinala lang niya ito dahil gusto niyang maramdaman itong ligtas siyang magkwento sa kanya tungkol sa anumang bagay. Matapos sabihin ni Arata na wala siyang partikular na pag-uusapan, kumuha ng larawan si Banri at ipinadala ito sa family group chat. Nakita ni Kedono ang litrato at pinag-isipan nitong magpadala ng papuri sa kanyang gwapong kuya, ngunit nagbago ang isip nito para maiwasang magmukhang kakaiba. Samantala, tapos na sina Arata at Banri sa kanilang mga ice cream,
kaya iminungkahi nitong lumipat ng ibang lugar. Gayunpaman, matapos makatanggap ng biglaang text, biglang nagbago ang kanyang kalooban at nagpasya siyang tapusin na ang araw. Sinabi naman ni Arata sa kanya na maghanap ng totoong kasintahan para hindi na niya ito ipagsama sa mga walang saysay niyang kagustuhan. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawagan ni Minami si Banri upang pasalamatan ito sa pagtingin kung may namamagitan kina Arata at Oka. Nagpadala siya ng text kay Banri na nagsasabing baka nagkamali siya ng pagkaunawa sa nakita niyang si Oka na niyayaya itong lumabas. Gayunpaman, aksidente niya itong naipadala sa group chat, kaya mabilis niya itong binura bago pa dumating si Oka. Samantala, lumukso ang puso ni Kedono dahil nakita niya ang text bago pa man ito burahin ni Minami. Kinagabihan, habang naghahapunan, napansin ni Arata na may di naramdam si Shiha, na nagpaalala sa kanya na nagkaroon din ito ng katulad na ekspresyon sa istasyon ng tren kanina. Kalaunan, papasok na siya nang makita niya ito sa hagdanan na may kaparehong ekspresyon sa mukha. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay tinanong niya kung kailangan itong pag-usapan ng isang bagay, ngunit mabilis niya itong binawi upang hindi nito isipin na kakaiba siya. Nakakagulat, tinanggap ni Shiha ang alok, ngunit sa halip na mag-usap, tinanong niya kung gusto nitong maglaro ng body twister. Natural, nalito si Arata dahil ang paglalaro ng larong yun ay madalas na uuwi sa mga sitwasyong nakakailang, kaya tinanong niya kung bakit ang pinakakakaibang laro ang pinili nitong laruin kasama niya. Pagkatapos ay umamin si Shiha na nakaramdam siya ng kakaibang bagay habang magkalapit sila noong isang gabi. Mula noon ay hindi na siya makapag-isip ng tuwid, kaya ang larong ito ang tanging para makita kung isang beses lang yun o kung may nararamdaman talaga siya para dito. Mas lalong nagulat si Arata at sinubukan lumayo, ngunit sinabi ni Shiha sa kanya na mag-relax, na para bang ito ay isang karaniwang aktibidad. Ilang sandali, nagsimula silang maglaro, ngunit kinabahan si Arata at ginawa ang lahat para panatilihin ang kanyang distansya sa dalaga. Napansin ito ni Shiha at pinaalalahanan siya na ang punto ng laro ay magkalapit. Kalaunan, napagtanto ni Arata na nag-overreact lang siya sa sinabi nito. Sa tingin niya ay walang posibleng mangyaring anumang labis na matalik mula sa isang simpleng laro, kaya nagpasya siyang mag-relax at lumapit. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagiging relax dahil ipinilay ni Shiha ang kanyang matitipunong binti sa harap mismo ni Arata. Harap niya, habang pinipilit niyang manatiling kalmado, dumating na ang kanyang turn, at kailangan na niyang abutin ng isang bloke sa tabi mismo ng puwete ni Shiha. Muli siyang nagkunwaring kalmado at dahan-daang iginalaw ang kanyang binti, ngunit sumagi pa rin ito sa kanyang pribadong bahagi. Hindi tulad niya, umasta si Shiha na walang nangyari at sinimulan siyang inisin sa mga palatandaan ng pag-ibig. Pagkatapos, humarap siya para abutin ng isa pang bloke, ngunit ang kanyang pisngi ay tumapat mismo sa mukha ni Arata. Para bang hindi pa yun sapat, bigla siyang nahulog sa kanya, ngunit bago pa man makakilos ang birhen, tinapos niya ang laro at sinabing wala siyang damdamin para rito. Matapos pasalamatan siya sa pagsang-ayon sa pagsubok, umalis siya, ngunit nanatili si Arata upang mag-ipon ng kanyang mga iniisip. Pagkatapos, lumitaw si Oka, tumayo at nagtanong kung ano ang nangyayari dahil narinig niya ang mga tunog mula sa labas. Nang sabihin ni Arata na wala, tinanong niya kung gusto nitong maglaro ng laro kasama siya. Pumayag siya at umaasa na hindi siya gagawa ng mas masahol pa kaysa kay Shiha. Buti na lang, gusto lang ni Oka na ipakita ang kanyang gamer girl skills at nagpatuloy na talunin siya ng ilang minuto. Nagulat si Arata dito at napansin na mas magaling siya kaysa sa walang talento na ogre na akala niya ay siya noong bata pa siya. Gayunpaman, nang umabot sa ulo ni Oka ang sunod-sunod na panalo, nagpasya si Arata na ilagay siya sa tamang lugar sa pamamagitan ng pagwawalis sa kanyang karakter. Sinabi ni Oka na kailangan niyang gumamit ng ladies' room, pero hinawakan siya mula sa likod bilang parusa sa nakakahiyang pagkatalo. Sinubukan ni Arata na makawala, ngunit patuloy niyang pinatatag ang kanyang pagkakahawak. Kaya ibinaliktad niya ito at pinigilan sa pagkilos. Gayunpaman, dahil sa kakaibang posisyong ito ay bumilis ang tibok ng puso niya, kaya sinubukan niyang ipaliwanag na ito ay kagagawa nito. Pagkatapos ay umamin si Oka na hindi niya inaasahan na magiging ganoon ito kaasertibo. Pagkatapos tahimik na lumabas ng silid, sandali niyang pinakalma ang kanyang sarili dahil pinadama ni Arata sa kanya ang mga bagay na hindi pa niya nararamdaman noon. Pagkaraan ng ilang minuto, napagod din si Arata sa kakaisip,
Kaya lumabas na siya. Hindi niya napansin na pinapanood pala ni Kat Ono ang lahat ng nangyari mula sa isang aparador. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, tinawag ng kanilang ama si Arata sa kanyang opisina at tinanong kung paano nila kinakaya ang balita na hindi sila magkadugo. Pagkatapos ay sinabi ni Arata na wala namang talagang nagbago sa dinamika ng pamilya. Kaya tinanong ng tatay nila kung umibig na ba siya. Sa parehong oras, katatapos lang panoorin ng mga babae ang pinakabagong episode ng isang romance series, kaya nagsimula silang pag-usapan kung ano ang susunod para sa mga karakter. Samantala, tahimik ulit si Kano habang iniisip kung paano tutugan sa lahat ng kanyang nakita sa nakalipas na ilang araw. Kalaunan, napagod ang mga babae sa kanilang pag-uusap at nagpa siya ng pumasok, ngunit pinigilan sila ni Kano at inamin na mahal niya si Arata. Mabilis na sumingit si Banri at sinabing maganda na mahal niya ang kanyang kapatid, ngunit alam ni Kat Ono ang kanyang sinusubukan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanilang lahat na tigilan na ang pagtrato sa kanya na parang isang delusyonal na maliit na batang babae at iginiit na siya pa nga. Gustong pakasalan si Arata. Sinasabi rin niya na handa siyang ipaglaban ang pag-ibig ni Arata kung may ibang susubok na agawin siya. Habang pinoproseso ito ng mga babae, nagiging mausisa si Arata sa biglaang interes ng kanilang ama sa kanyang buhay pag-ibig. Sinabi naman ng kanilang ama na nag-aalala lang siya, kaya ipinaliwanag ni Arata kung gaano siya kamalas sa mga babae, matapos sabihin ng kanilang ama na karaniwan ay matagal bago mahanap ang tamang tao. Tinanong ni Arata kung ano ang dahilan kung bakit ang kanilang ina ang naging tamang tao para sa kanya. Agad na alala ng kanilang ama na may malaking likuran nito, ngunit sinabi niya na ang lahat ay dahil sa kanyang personalidad. Matapos pag-usapan ng kanilang ama ang isang espesyal na silid na balak niyang ipakita sa kanila sa tamang panahon. Sinabi ni Arata na huwag siyang mag-alala tungkol sa kanya o sa iba pa niyang kapatid dahil mananatili silang pamilya anuman ang mangyari. Makalipas ang ilang araw, palabas na si Arata para mag-ehersisyo nang makasalubong niya si Minami na palabas din para sa pagsasanay. Habang gumagawa siya ng dahilan para tumakbo palayo, tinanong niya kung ayos lang ba siya dahil nagsimula siyang umasta ng kakatwa pagkatapos ng gabing yun. Dahil dito, naisip ni Minami na baka alam na niya tungkol kay Kat Ono. Kaya naman ay ipinagwalang bahala niya ito, nagkunwaring ayos lang, at tumakbo palayo para iwasan ang karagdagang tanong. Makalipas ang ilang sandali, sinusubukan ni Banri na turuan ang aso ng kagandahang asal nang pumasok si Arata at tinanong kung bakit siya handa na. Pagkatapos ay sinabi ni Banri na mayroon siyang kailangang asikasuhin sa kolehiyo, kaya sinubukan din ni Arata na sigawan ang aso. Bagamat nagtapos ito ng kakila-kilabot para sa kanya, dumating si Shin, kaya humingi ng tawad si Banri dahil hindi niya ito napaghandaan ng almusal. Matapos sabihin na huwag mag-alala, tinanong ni Shin kung kailangan na nilang paalisan si Arata dahil halos kinain na siya ng aso para sa almusal. Maya-maya, sa court ng eskwelahan, lahat ay nanunood ng gulat habang pumapasok si Minami sa zone at pinangingibabawan ang lahat ng kalaban niya. Sa buong panahong ito, iniisip niya ang pagtatapat ni Kat Ono at nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos ng sesyon ng ensayo, sinubukan niyang magpahinga. Ngunit tatlong babae ang lumapit at nagmakaawa para sa mga tip upang mapabuti din ang kanilang kakayahan. Pagkatapos ay kung ano-ano ang pinagsasabi niya para lang tantanan siya ng mga ito bago niya namataan ang isang senior, na ang pangalan ngayon. Agad namang si Minami, hinahamon siya sa isang palakaibigang laban at ngayon ay tuwang-tuwa siyang pumayag. Makalipas ang ilang minuto, pinilit ninaw ang sarili hanggang sa sukdulan, ngunit hindi pa rin ito sapat. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Minami, na umaming namimiss niya ang kanilang mga laro ng magkasama. Dito, sinabi ni Nao na masanay na siya dahil gagraduate na siya sa loob ng 1 taon. Ibig sabihin, hindi na sila maglalaro ng magkasama hanggang sa maging propesyonal si Minami. Aminado si Nao na nakita niya si Minami bilang isang spoiled na anak mayaman nang una itong sumali sa koponan. Ang katotohanan na mabilis siyang umakyat sa ranggo dahil sa kanyang napakagaling na etika sa pagtatrabaho ang nagpatunay na seryoso si Minami. Sa sumunod na sandali, tinawag siya ni Minami na corny para sa nakakatawang talumpati na yun, kaya hinamon siya ni Nao sa isa pang laro. Hindi gaanong inisip ito ni Minami, ngunit habang naglalaro bandang huli, narinig niya ang ibang babae na sinasabi na walang natanggap na tennis scholarship si Nao, na nangangahulugang hindi siya magiging propesyonal.
Matapos maalala ang lahat ng pagkakataon na tinulungan siya ni Nao na bumuti, nagpasya si Minami na manalo ng gintong medalya sa anumang paraan para kay Nao. Nang araw na yon, umuwi si Arata at hinanap si Minami bago siya makita sa training room. Kinabahan siya sa simula dahil sa ekspresyon nito hanggang sa nag-alok itong magsanay kasama niya para sa kanyang nalalapit na torneo. Matapos sabihin ni Minami na wala itong dapat ikabahala, tinanong ni Arata kung bakit niya itinatago ang kanyang pinsala, ngunit ito ang ikinagulat niya. Lumabas na nakita siya ng katulong na binabalutan nito kanina, kaya sinabi niya, "Arata." Pagkatapos ay sinabi niya kay Minami na humanap ng isang pinagkakatiwalaan niya para kausapin, ngunit gusto pa rin niya siyang tulungang mag-ehersisyo. Halos kasabay nito, inaalala ni AKA ang nangyari kay Kat Ono noong isang gabi. Matapos siyang umamin at umalis, sinubukan nilang isisi ang lahat sa pinanood nilang romance movie, ngunit ibinalik sila ni Siha sa realidad. Tiniyak niya sa kanila na sigurado si Kat Ono sa kanyang nararamdaman, ngunit iminungkahi pa rin ni Banri na hayaan na muna ito para makakuha si Kat Ono ng mas maraming oras para pag-isipan ang mga bagay-bagay. Habang patuloy na nagtataka si AKA kung ano ang susunod na mangyayari, sinimula ni Arata ang isang stretch routine kasama si Minami para malaman kung saan ito masakit. Habang ginagawa ito, nakita niya ng maayos ang kanyang mga bahagi ng katawan at napagtanto niya na hindi lang siya. Hindi na lang isang kapatid na babae. Pagkatapos niyang magising mula sa kakaibang pangarap, sinabi niya rito na huwag masyadong magtulakan habang naglalaro dahil ang isang malaking pinsala ay makakasama sa kanyang karera. Makalipas ang ilang minuto, paakyat na si Arata nang makasalubong niya si Kat Ono. Nang makita ang kaba sa mukha nito, naisip niyang naiilang ito sa yakapan nila sa banyo. Kaya sinabi niya rito na subukang magsuot ng mainit na damit para makapag-break ng ice. Gayunpaman, nang akmang aalis na siya, tinanong nito kung kasama niya lang si Minami, at nang umamin siya, tinanong ni Kat Ono kung may kakaibang nangyari sa kanila. Nagulantang si Arata. Iniisip na alam nito ang tungkol sa pinsala, kaya tinanong niya kung ano ang ibig nitong sabihin. Gayunpaman, nahiya si Kat Ono at sinabi rito na huwag mag-alala bago tumakbo palayo. Ilang araw pagkaraan, oras na para sa paligsahan ni Minami, kaya pumunta ang koponan sa mga laro. Pagdating doon, madaling tinalo ni Minami ang bawat kalaban niya dahil lubos siyang nagnanais na maibigay kay Nao ang gintong medalya. Matapos ang lahat ng mga laban para sa araw na yon, ipinagdiwang ng lahat ang kanyang pagsisikap, kasama si Nao. Gayunpaman, pabalik sa bus ng koponan, biglang napangiwi si Minami sa sakit mula sa kanyang pinsala at napansin ito ni Nao. Nang gabing yon, medyo nag-alala si Arata at tinanong si Minami kung kaya niya talagang maglaro sa final sa ganitong kalagayan. Matapos sabihin na hindi ito problema, tiniyak niya rito na maayos itong gagamutin. Isang linggo pagkatapos nito, bumaba si Arata para mag-almusal at tinanong si Banri kung nakita niya. Minami aalis, dahil malapit na ang oras ng kanyang torneo. Matapos sabihin ni Banri na hindi, dumating si Seiya, nagtatanong ng parehong katanungan dahil ang sapatos ni Minami ay nasa pintuan pa rin. Habang lumalabas ang lahat at sinasabing hindi nila makita si Minami kahit saan, napagtanto ni Arata na nawawala siya. Habang siya ay nagpapanik at nagsisimulang mag-isip ng solusyon, sumama ang lahat sa kanya upang mag-brainstorm. Sa sumunod na sandali, pumasok si Minami na parang walang nangyari, naiwan silang lahat na tulala sa gulat. Habang siya ay papasok sa loob, tinanong ni Arata kung bakit hindi pa siya umaalis para sa laro, ngunit sinabi ni Minami sa kanya na huwag mag-alala tungkol doon dahil hindi na siya maglalaro. Isa pang alon ng gulat ang kumalat sa buong bahay. Ngunit habang patuloy silang nakatitig, sinabi ni Minami na hindi yun malaking bagay at pumasok sa loob upang kumain. Pagkalipas ng ilang minuto, lumakad si Arata, nagtataka pa rin na sige-sige lang siya sa pagkain. Pagkatapos ay tinanong niya kung talagang ayos lang siya dahil masyado siyang kalmado para sa isang taong pinatalsik lang sa pinakamahalagang laro ng taon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Minami kung paano nagpa siya ang coach na pauwiin siya matapos sabihin ni Nao sa kanya ang tungkol sa injury. Sinabi niya muli kay Arata na huwag mag-alala dahil ayos lang naman talaga sa kanya, ngunit alam ni Arata na isa itong kasinungalingan. Nang tanungin niya kung bakit niya gustong-gustong laruin ang laban na yon, nagulat si Minami, ngunit ipinipilit pa rin niya na ayos lang ang lahat, kaya umalis si Arata para kausapin si Shin.
Pagkarating doon, ipinaliwanag ni Arata kung paano kumikilos si Minami na parang walang pakialam sa laro, at agad sinabi ni Shion na isa itong pagpapanggap. Nang mas maaga noong umaga, bumangon siya at nakita siyang umiiyak sa isang sulok dahil sa laro. Ipinaliwanag pa ni Shion na si Minami ay palaging ang tipo na itago ang kanyang sakit para lang mapabuti ang pakiramdam ng iba. Agad namang bumalik si Arata sa silid ni Minami at sinabihan siyang maghanda para sa laro. Makalipas ang ilang minuto, lumabas siya at nagulat na makita na kinansela nilang lahat ang kanilang mga plano para lang suportahan siya. Dahil doon, sumakay silang lahat sa kotse, at nakiusap si Banri sa kanila na kumilos ng sibilisado dahil ito ang una niyang beses na magmaneho. Habang sinusubukan ng iba na alamin ang mga direksyon para tulungan si Banri, kinabahan si Minami, iniisip na maaaring pigilan siya ng kanyang pinsala sa paglalaro. Naalala rin niya kung paano siya tumugon nang unang sabihin ni Nanao at ng coach na hindi siya pwedeng maglaro. Bigla na lang, nakatutok si Arata at nagbigay ng dramatikong talumpati para palakasin ang kanyang loob. Tapos, binalaan niya ito na huminto sa paglalaro sa sandaling maramdaman niya ang anumang sakit. Sa huli, sinabi niya rito na tumigil na sa pagpapakatatag palagi dahil gusto rin nila siyang tulungan. Pagkaraan ng ilang minuto, nawala ang kanilang sigla dahil nagsimula na ang laro, pero naiipit pa rin sila sa trapiko. Para bang hindi pa yun sapat. 2 laro na ang talo ng team ni Minami, na ang ibig sabihin ay kailangan nila ng himala para makuha ang ginto. Pagkaraan ng ilang minuto, nasa kotse pa rin silang lahat, nagtatalo kung aling daan ang pinakamabuti para maihatid si Minami sa laro. Sakto naman, nakita nila ang grupo ng mga rental bike, at naalala ni Saihai na nasa kanya ang app, kaya inactivate niya ito. Inilabas ni Arata si Minami mula sa kotse at kumuha ng bike para maihatid siya. Sa laro ng mag-isa, habang desperado siyang makapunta sa laro, tinulungan ni Nao ang koponan na masungkit ang kanilang unang panalo. Ngunit ang susunod na rookie ay malayo sa kakayahan ni Minami, na nagsasabi sa kanya na tiyak na matatalo sila sa laro. Sa sandaling yun, tumakbo si Minami sa loob, at habang hirap siyang huminga, lumuhad si Arata at nakiusap sa coach na payagan siyang maglaro. Ipinangako niya na kayanan niyang maglaro at hihinto siya sa laro kung may mangyari man, ngunit nagdududa pa rin ang coach. Gayunpaman, matapos sabihin ni Nao sa kanya na bigyan siya ng pagkakataon, sandali siyang nag-isip ngunit sa huli ay pumayag na payagan siyang maglaro. Ilang sandali pagkaraan, nasa court na si Minami at handa nang maglaro ng kanyang laban, ngunit isang biglaang pagdaloy. Nang takot ay ikinahilo niya. Halos himatayin siya. Ngunit matapos marinig si Shion at ang iba pa na nagpapalakas ng kanyang loob, naalala niya ang lahat ng kanyang pagsasanay at nagpas siyang ibigay ang lahat. Sa sandaling senadoryasan sila ng Rep Eri, itinutok ni Minami ang lahat ng kanyang atensyon sa laro at unti-unting pinangibabawan ang bawat serbisyo. Pagkatapos ng ilang minutong matindi ang laban, sa wakas ay napanalunan niya ang laro. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat upang makabawi sa lahat ng kanilang talo, kaya natalo ang kanilang koponan. Nang magtipon-tipon silang lahat, nagpakumbaba si Minami sa hindi niya pagdating ng mas maaga para tumulong, habang nagpapanggap na nakangiti para hindi sila mag-alala sa kanya. Nang mga sandaling yun, lumapit si Nao, kaya naghanda si Minami para sa isang paggalit o maging isang pisikal na pagkastigo, ngunit nais lang ni Nao na pasalamatan siya. Inamin niya na hindi sana makakarating ang kanilang koponan sa finals kung hindi dahil sa pagsisikap ni Minami, kaya hindi niya dapat sisihin ang sarili niya dahil sa pagkatalong ito. Idinagdag pa ni Nao na nasiyahan siya sa lahat ng kanilang mga sesyon ng pagsasanay, at ito ang nagpadama kay Minami ng matinding emosyon. Nang maglaon, nagsimulang maghanap si Arata sa kalapit na parke para hanapin si Minami. Nang kalaunan ay makita niya ito, agad itong kumilos na parang hindi big deal ang pagkatalo sa isang laro na pinaghandaan niya ng ilang buwan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Arata ang tungkol sa pakikipag-usap nila ni Nao at sinabing mas mabuti sana kung inamin nilang lahat na pinabayaan niya ang koponan sa halip na umaktong parang may ginawa siya para tulungan sila. Pagkakita sa nag-aalalang tingin sa mukha ni Arata, sinabi ni Minami na maayos lang siya at tumayo upang umalis, ngunit bigla siyang niyakap nito. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na siya, hindi na niya maitago ang tunay niyang nararamdaman para rito. Kaya siya ay bumigay at inilabas ang lahat ng sakit na kinikimkim niya. Habang umiiyak, sa wakas ay inamin niya na ang pagkatalo sa laro ay nagpaparamdam sa lahat ng kanyang pagsusumikap na walang saysay.
Ilang araw pagkatapos, habang naliligo, naalala ni Minami ang paraan ng pagsuporta ni Arata sa kanya sa lahat ng bagay at napagtanto na ito ang dahilan kung bakit labis na nahuhumaling si Kedono sa kanya. Sa humigit kumulang na parehong oras, si AKA ay kasalukuyang nagngingit-ngit dahil sa tingin niya ay hindi patas ang mga hurado kay Minami. Matapos sabihin kina Banri at Siha na si Minami ang tunay na nagwagi, tinanong ni AKA si Arata kung ano ang kanyang iniisip tungkol sa laro. Sinabi niya pagkatapos kay AKA na huwag na itong gawing issue, upang makapagpatuloy si Minami ng walang pagsisisi. Noon din, dumating si Minami, kaya tinanong ni Oka kung nararamdaman niyang siya ay nadaya, ngunit si Minami. Iginiit niyang nakalimot na siya sa buong pangyayari. Matapos pasalamatan silang lahat sa kanilang pagpunta, umupo siya, ngunit patuloy na naloloka si AKA. Sinubukan namang iwasan ni Minami ang pagtingin kay Arata, ngunit bigla nitong tinanong kung naalala niyang gumamit ng maligamgam na tubig dahil nagpapagaling pa siya. Agad na nalito si Minami at muntik nang himatayin sa tindi ng emosyon, ngunit nagawa niyang pigilan ang sarili upang makasagot dito. Samantala, patuloy pa rin si AKA sa pagsubok na iparating ang kanyang punto sa pamamagitan ng pag-arte sa nangyari sa laro. Ngunit nakita ito ng aso bilang pagtatangka nitong makipaglaro, kaya sumama ito sa pagtatanghal hanggang sa mainis siya at ihagis ang bola. Muntik nang matamaan si Minami ng bola, ngunit iniligtas siya ni Arata. At sinimulang sigawan si Oka. Dahil dito, naaalala ni Minami ang nakaraang araw, at matapos din niyang alalahanin ang pagtatapat ni Katona, kumabog ang kanyang puso. Doon niya napagtanto na baka may damdamin din siya kay Arata. Maya-maya, umakyat si Oka sa kwarto ni Ketano, at nagulat siya dahil iniiwasan siya ng lahat simula nang magtapat. Kasabay nito, ikinukwento ni Minami sa aso ang kanyang nararamdaman dahil hindi naman ito magsusumbong. Pero, dumating si Arata at nagtanong kung ano ang ginagawa niya, na nagdulot ng kanyang pagkataranta. Habang tumatakbo papalayo si Minami para maiwasang matingnan ang mga mata nito, nililibot ni Oka ang kwarto ni Katono hanggang sa mainip siya sa suspense at tinanong kung ano talaga ang gusto niya. Pagkasabi niyo, tungkol ito sa pagtatapat, tinanong ni AKA kung talagang mahal niya si Arata. Ngunit sinabi ni Katono kay AKA na itigil na ang pagpapanggap at umamin na may damdamin din siya para dito. Nagulat si AKA nang marinig ito, kaya ikinwento ni Katono sa kanya ang text na ipinadala ni Minami sa grupo kanina. Binanggit din niya ang nangyari sa game room bilang patunay na gusto niya si Arata. Ngunit, ipinaliwanag ni AKA ang totoong nangyari ng gabing iyon sa parke. Pagkatapos, ipinaalala niya kay Katono na wala siyang ginawa kay Arata sa silid, na nagpapakita na halatang wala siyang anumang pagnanais para sa isang pisikal na relasyon kay Arata. Dahil dito, kinilig si Katono, kaya humingi siya ng tawad kay Oka sa hindi niya pagkakaintindi sa relasyon nila ni Arata. Ilang gabi pagkatapos, ito, tinanong ni Banri sina Oka at Sei kung paano siya susundan sa kolehiyo para kumuha ng isang bagay, ngunit tumanggi sila at sinabi sa kanya na maghanap ng iba. Maya-maya, paikat-ikot pa rin siya, nag-iisip ng solusyon. Nang makita niya si Arata, agad niya itong pinakiusapan at, gaya ng inaasahan, pumayag ito, kaya isinama niya ito sa kolehiyo. Pagkatapos nilang makapasok ng palihim, ipinaliwanag ni Banri na hindi pinapayagan ng seguridad ang sinuman na makapasok kapag lumubog na ang araw, ngunit naiwan niya ang isang napakahalagang dokumento sa loob, kaya niya kinailangan ng tulong ng isang tao para maibalik yun. Habang papasok sila sa loob, inamin din ni Banri na masyado siyang natakot na pumunta mag-isa. Kaya tinanong ni Arata kung bakit siya nagdesisyong mag-aral ng medisina, dahil halata namang makakakita siya ng ilang nakakapangilabot na bagay. Habang nagtatrabaho, pagkatapos ay sinabi ni Banri na kaya niyang harapin ang kahit ano maliban sa mga multo. Pagkaraan ng ilang sandali, mas hinigpitan pa ni Banri ang paghawak sa kanya, ngunit nagsimulang madama ni Arata ang kanyang dibdib, kaya humingi siya ng espasyo. Sa kasamaang palad, nalagpasan na ni Banri ang kanyang limitasyon, kaya hindi niya kayang bumitaw, na nag-iwan kay Arata ng walang pagpipilian kundi labanan ang kanyang mga pagnanasa. Habang patuloy silang naglalakad, biglang humingi si Banri ng kwento para manatili siyang abala, ngunit iginiya siya ni Arata sa isang sulok at hinawakan siya ng malapit. Nagpanik si Banri at sinubukang humiwalay, ngunit hinawakan siya nito dahil may naglalakad na gwardya. Sa sumunod na sandali, naalala ni Arata na isa siyang estudyante dito, kaya ang mahuli ay hindi
Talagang magdulot ng anumang problema. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil nakayakap na ang kanyang mga braso sa dibdib nito. Matapos mabilis na bumitaw, humingi siya ng tawad, ngunit ang isip niya ay hindi pa rin maalis sa alaala ng kanyang malaking dibdib. Ipinaalala naman ni Banri sa kanya na kailangan pa rin nilang kunin ang mga dokumento na kailangan niya, kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Ilang minuto ang lumipas, dinala siya ni Banri sa isang club room at kumuha ng stuffed animal, na nagpaunawa kay Arata na pinasok niya sila ng palihim sa eskwelahan ng walang dahilan. Nagsinungaling din siya tungkol sa mga dokumento, kaya tinanong niya kung seryoso ba talaga siya sa kanyang karera, ngunit sumagot si Banri ng oo at nagpasya siyang ikwento ang araw na ipinadala ang kanyang grupo sa isang lokal na ospital para sa isang pagsusulit. Pagdating doon, napansin niya ang isa pang grupo ng mga estudyanteng nakikipaglaro sa mga pasyenteng may sakit, kaya siya ay nagtamo ng kuryosidad. At nagtanong tungkol sa kanila. Lumabas na isa rin pala silang volunteer group mula sa kolehiyo niya, kaya nagpasya siyang sumama sa kanila. Hindi nagtagal, naging regular na siya sa ospital at palaging gumagawa ng mga laruan para sa mga bata. Ikinwento pa niya kay Arata ang tungkol sa mga panahong binibisita niya ang kanilang ina sa ospital at kung gaano kasama ang pakiramdam niya noon. Sa panahong yun niya nakilala ang isang nurse na tumulong sa kanya upang matuklasan ang kanyang hilig sa pagtulong sa mga tao sa pamamagitan ng pangangalaga sa kalusugan. Habang papalabas sila, tinanong ni Arata si Banri kung bakit hindi niya lang sinabi sa kanya ang lahat ng iyon sa simula pa, kaya humingi siya ng tawad sa pagsisinungaling. Gayunpaman, sinabi niya na hindi na ito makareklamo dahil naramdaman niya ng husto ang kanyang kabusugan. Nang makita ang mukha nito, sinubukan niyang humingi ng tawad para sa panunukso, ngunit nagsimulang umalis si Arata para hindi niya makita kung gaano siya talaga nahihiya. Sa sumunod na linggo, sa paaralan, nakuha ng lahat ng kaklase ni Oka ang kanilang resulta ng pagsusulit at gaya ng dati, nagmadali ang mga tagahanga na tanungin si Oka kung ano ang nakuha niya. Pagkatapos ay sinabi niya na ito ay ang kanyang karaniwang perpektong marka, kaya binati nila siya at umalis. Sa totoo lang, natataranta si Oka dahil ito ang unang beses na nakakuha siya ng di ilang araw ang lumipas, Sabado noon, kaya nagulat si Arata nang makita si Oka na bihis sa umaga na may nakaimpakeng bag. Nang tanungin niya kung ano ang nangyayari, casual niyang sinabi na aalis siya ng bayan. Inakala naman ni Arata na magbabakasyon lang ito ng karaniwang 3 araw para makapagpahinga ng kaunti. Gayunpaman, pagsapit ng susunod na Martes, nagsimula na siyang mag-alala. Dahil walang nakabalita kay Oka o nakakaalam kung kailan siya babalik. Bumalik sina Shien at ang iba pang mga babae sa eskwelahan at umasta na parang walang nangyari upang maiwasan ang lumalaking hinala. Samantala, binubungkal si Arata ng mga tanong dahil nag-aalala ang mga kaibigan ni Oka dahil hindi pa siya lumiban sa klase ng ganito katagal nang walang matibay na dahilan. Nang gabing yun, naligo si Oka at naghanda ng umuwi, ngunit isang biglaang pagbabago sa kanyang kalooban ang nagpabago sa kanyang isip, kaya nagpasya siyang manatili pa. Halos sa parehong oras, nagsimulang magpanik ang lahat ng nasa bahay dahil hindi pa niya ito nagawa dati. Doon, naalala ni Banri na naglagay siya ng tracker sa kanilang telepono kung sakaling may maliga. Sinuri niya pagkatapos, sa lokasyon ni Oka at lubos na natakot nang makita na siya ay nasa bundok Fuji. Ang iba ay natakot din dahil ang mga tao ay pumupunta lang doon upang tapusin ang kanilang buhay. Sinubukan ni Shien na gamaan ang pakiramdam sa pamamagitan ng pagsasabing pwede naman siyang gumamit ng bentilador sa kwarto, ngunit lahat sila ay sumang-ayon na kailangang bumalik ni Oka dahil ang pananatiling malayo ng matagal ay makakaapekto sa reputasyong pinaghirapan niya sa eskwelahan. Ilang minuto ang lumipas, nag-empake si Arata ng ilang supply at nagpasyang puntahan siya upang ibalik. Gayunpaman, nag-alala silang lahat dahil malamang na gabing-gabi na siya makakarating sa bundok Fuji. Sumang-ayon si Arata na hindi ito ang pinakaligtas na hakbang, ngunit dahil mayroong kailangang magbalik kay Oka, nagpasya siyang gawin ito anuman ang mangyari. Nagmadali siyang hanapin ang huling bus na patungo sa bundok Fuji para sa araw na yon. Mga oras, kalaunan, umaakyat si Arata sa isang daanan sa bundok nang mapagtanto niyang marahil ay yun din ang eksaktong ruta na ginamit ni Oka. Mas lalo itong nagpabalisa sa kanya, kaya't patuloy siyang umakyat. Samantala, sinusubaybayan pa rin ni Minami ang kanyang telepono, ngunit pumasok siya sa kusina para uminom ng tubig. Doon umamin si Kat Ono na nag-aalala siya kay Arata.
Pagkatapos ay tiniyak ni Minami kay Kat Ono na magiging maayos si Arata at ipinaalala sa kanya na nagsasanay ng todo si Arata araw-araw. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nakarating si Arata sa pangunahing hotel sa bundok at nagulat si AKA na makita siya dahil tiyak na nilakad niya ang buong daan mula sa istasyon. Matapos umaktong parang wala lang, humingi si Arata ng kama at nag-text sa lahat ng nasa bahay upang hindi na sila mag-alala. Ilang minuto ang lumipas, pumasok siya sa silid ni Oka at nagtataka kung bakit siya. Hindi lang siya kumuha ng hiwalay na kwarto dahil hindi niya maalis sa isip ang gabi sa game room. Para bang hindi pa sapat yun, biglang nagpa siya si AKA na magpalit, kaya tumingin siya sa malayo at pinilit pigilan ang kanyang sarili. Matapos tuluyang humiga si AKA, tinanong ni Arata kung bakit bigla siyang nawala at ayaw nang bumalik. Hindi sumagot si AKA, ngunit matapos niyang sabihin na kailangan na nilang bumalik bukas, sinabi niya ang desisyon niyang magtagal pa at tumanggi pa ring ipaliwanag kung bakit. Sa sandaling makahige siya sa kama, sinabi niya na sa bundok na ito nagkakilala ang kanilang tatay at nanay. Kinailangan din niya itong buhatin pababa dahil hindi nito kinaya ang taas. Habang nagtataka si Arata kung saan nanggagaling ang lahat ng ito, tinanong ni Oka kung tatanggapin ba niya ang pag-ibig ng isa sa kanyang mga kapatid na babae kung siya ang kanyang nakatakdang soulmate. Ikinagulat ni Arata ang tanong na ito, kaya tinanong niya kung bakit bigla siyang magsasabi ng ganoon. Pagkatapos ay ipinaalala ni Oka sa kanya na umamin si Kat Ono ng kanyang damdamin para sa kanya, at ito ang dahilan kung bakit siya nakaramdam ng pagkagan dahil mukhang aamin din siya. Gayunpaman, gusto pa rin niyang malaman kung paano konektado ang lahat ng ito sa kanyang paglisan sa bahay. Sa kasamaang palad, nakatulog na si Oka, kaya't binantayan siya ni Arata sa loob ng ilang minuto bago siya takpan. Kinabukasan, nakita ni Arata ang isang sulat mula kay AKA na nagsasabing umuwi na siya. Gayunpaman, hindi niya ito pinagkakatiwalaan, kaya tinawagan niya si Baneri para muling subaybayan siya. Lumabas na si Oka ay nasa pa rin ang bundok, kaya lumakad si Arata upang hanapin siya. Kalaunan, dalawang umaakyat ang nakakita kay Oka sa tuktok at nag-alala dahil sa parehong lugar siya pumupunta sa loob ng ilang araw. Habang nagsisimulang takpan ng ulap ang lugar, nagpasya silang bumalik sa loob at napansin na mayroong mapanganib na pangalawang daanan na hindi makikita ng karamihan sa mga umaakyat sa gitna ng ulap. Bahagya lang narinig ni AKA ang lahat ng ito at patuloy na nakatingin sa ibaba ng tuktok sa loob ng ilang minuto bago tuluyang magpasyang umalis. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpanik siya dahil tila nasa ibang landas siya, at natakpan ng ulap ang lahat ng mga tanda. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nagpasya siyang bumalik sa tuktok, ngunit matapos aksidenteng nadulas siya at napunta sa isang kanal sa tabi ng bundok. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang masakit na pasa ang pumihil sa kanya. Sa mga oras na yun, kara-rating lang ni Arata sa tuktok, at pagkatapos laming-galinga, bumalik siya sa hotel, iniisip na umalis na ito. Pagdating doon, nalaman niyang hindi na bumalik si Oka, kaya tinawagan niya si Baneri para muling hanapin siya. Gayunpaman, hindi makuha ni Baneri ang signal ni Oka dahil nawala sa sakop ang signal nito nang madulas siya pababa ng bundok. Kalaunan, sa isang panaginip, naalala ni AKA ang araw na binigyan siya ng kanilang ama ng isang espesyal na pares ng hakaw na pag-aari ng kanilang ina. Pagkatapos ding pag-usapan kung paano sila unang nagkakilala, sinabi niya kay Oka na baka swertihin din ito na mahanap ang kanyang unang pag-ibig sa tuktok ng bundok. Pagkagising, nakita ni AKA na ang kanyang power bank ay lubos na naubusan ng lakas at walang signal ang telepono niya, na nangangahulugan na wala siyang magawa at walang paraan para humingi ng tulong. Tinanggap na lang niya na walang darating. Kahit na naiisip si Arata, kinumbinsi niya ang sarili na umalis na ito dahil walang sino man ang magtitiis ng lahat ng hirap na yun para sa isang taong hindi naman niya tunay na kapatid. Sa sandaling yun, nawala ang isa sa mga hakaw niya at agad niya itong sinimulang hanapin. Nakakagulat, ang ilaw na sumasalamin mula rito ang nakatulong kay Arata para mahanap si Oka. At bagaman natuwa siyang makita ito, iniisip din niya na baka ito ang kanyang itinakdang Cap-Ares. Ilang taon na ang nakalipas, umuwi si Oka mula sa paaralan na may kapanapanabik na kwento tungkol sa nangyari sa araw niya, kaya humingi ang kanilang ama ng ilang minuto para tapusin ang kanyang trabaho. Pagkatapos gumawa ng merienda para sa kanilang dalawa, naupo siya kasama nito ng ilang minuto at nakinig sa
Bawat walang kabuluhang pangyayari na kanyang dinaldal. Tapos, ilang araw bago siya umalis, nakita niya siya sa pintuan at pinaalalahanan siya na maaari pa rin siyang lumapit para kausapin siya kahit kailan niya gusto. Pero sinabi niya na huwag siyang mag-alala at tumakbo palayo. Balik sa kasalukuyan, nagulat pa rin si AKA na makita si Arata na nakatayo sa harap niya. Bumangon siya para magtanong kung bakit, pero kumirat ang kanyang pasa, kaya siya ay muling bumagsak. Lumapit naman si Arata at mahinahong tiningnan nito bago nag-alok na kargahin siya pabalik. Agad siyang tumanggi at sinabi sa kanya na ituro na lang ang daan, pero sinabi ni Arata sa kanya na huwag nang magmatigas para makaalis na sila. Dahil wala nang ibang pagpipilian, umakyat siya sa likod nito at binalaan siya na huwag magkomento sa kanyang timbang. Sinabi naman ni Arata na siyang posibleng naramdaman ng kanilang tatay nang buhatin niya ang kanilang nanay pababa ng bundok. Habang nagsisimula siyang maglakad pabalik sa daan ito, sa wakas ay nakita na ni Arata ang tamang daanan. Ngunit muntik na siyang matamba dahil sa tinding bigat ni Oka. Dahil dito, nalungkot siya, kaya sinabi niya kay Arata na nagpasya siyang pumunta dito dahil sa isang video kung saan inaangkin ng mga tao na nakita nila ang kanilang mga namayapang kamag-anak sa tuktok ng bundok. Gusto niyang kausapin ang kanilang ina at magtanong ng ilang bagay. Ngunit nang tanungin ni Arata kung ano ang nangyari doon, naging emosyonal siya at sinabing imposibleng magpakita ang kanilang ina dahil hindi naman siya ang tunay nitong anak. Nagpatuloy siyang magpaliwanag na ang pagkatuto ng katotohanan tungkol sa kanilang pamilya ay naging imposibleng kumonekta siya sa kanilang ama tulad ng dati. Pakiramdam niya ngayon ay peke ang lahat, na parang hindi niya kailanman karapat-dapat na makipag-usap sa kanya. Ang katotohanang hindi rin niya ito masabi sa kahit sino sa paaralan ay naging imposible para sa kanya na makayanan nito. At nagsimula itong makaapekto sa kanyang pag-aaral. Habang nagiging emosyonal siya at sinasabing kinaiinisan niya ang hindi na makakonekta sa sinuman tulad ng dati, kalmadong nakinig si Arata at hinayaan siyang hampasin ang kanyang likod sa galit. Gayunpaman, pagkatapos, tinanong ni Oka kung bakit siya talaga nagpunta ng malayo para lang hanapin siya, sa kabila ng pagkaalam na hindi nga sila magkadugo. Pagkatapos maglaan ng sandali upang tipunin ang kanyang mga salita, ipinaalala ni Arata kay Oka ang oras na nangako silang laging magbabantayan. Sabi ni Arata na tutuparin niya ang pangako kahit hindi sila tunay na magkapatid. Ilang minuto ang lumipas, sila ay sa wakas nakabalik sa hotel at mabilis na nag-impake ng kanilang mga gamit bago sumakay ng bus patungo sa estasyon na pinakamalapit sa bahay. Pagdating doon, nagsimulang magsalita si Minami tungkol sa hindi na niya kailangan ng tulong nito muli, ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi si Arata na palampasin ito. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, nakita nila si Banri at ang iba pa, na labis na nag-aalala sa buong panahong ito. Mabilis na chinek ni Banri ang dalawa para siguraduhin na walang nasaktan, at pagkatapos makitang maayos silang pareho, pumunta na ang lahat sa kotse. Tulog si Arata sa balikat ni Oka. Dahil dito, naalala niya ang panahong nagsasalita siya ng walang tigil gaya ng dati para turuan ito kung paano maging isang Ginoo. Sa oras na sa wakas nakabalik na sila sa bahay, bumaba ang ngunit tinawag sila ni Arata pabalik dahil hindi magising si Arata at mayroon siyang napakataas na lagnat. Habang nagkakagulo sila, dali-daling binuhat ni Shian si Arata paakyat sa silid para mabantayan nila ito ng husto. Dumating na rin ang kanilang ama, ngunit sa halip na kumustahin si Arata, mas nag-aalala siya sa kanyang tumakas na anak na babae. Matapos siguraduhin ni Oka sa kanya na maayos naman ito, sinabi niya sa lahat na magpahinga na dahil magiging maayos din si Arata. Kalaunan, bumalik siya sa kanyang opisina at tumitingin sa isang tumpok ng lumang larawan nang dumating si Oka para makipag-usap. Matagal na mula nang magpakita siya ng ganito, kaya nabitawan ng kanilang ama ang album at nagtanong kung kailangan niya ng tulong sa anuman. Oka, pagkatapos ay sinabi niya rito ang lahat tungkol sa kanyang paghahanap sa sarili sa bundok bago nangakong maglalaan ng oras para kausapin siya tulad ng ginagawa nila noon. Dahil dito, medyo naging emosyonal ang kanilang ama, kaya nagyakapan sila. Kinabukasan, sa paaralan, bumalik si Oka, ngunit hindi niya nakuha ang inaasahang reaksyon mula sa lahat dahil ngayon ay nagtataka gumawa si Minami ng kung ano-anong dahilan at paksa upang maiwasan ang pag-uusap tungkol dito. Ngunit higit sa lahat ay masama ang kanyang pakiramdam dahil hindi sana ito nagkasakit kung nanatili lang siya sa bahay at hinarap ang kanyang mga problema tulad ng isang ordinaryong tao. Nang gabing yun parehong si Minami at gusto itong aipak ni Kat Ono sa kanya.
Nagpasya naman si Banri na ibigay ito kay Minami at pinaalalahanan siya na kailangan nilang gawin ang lahat para hindi masyadong lumapit si Kat Ono sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si AKA mula sa shower at sinabihan ang lahat na pwede na nila itong gamitin. Matapos maghanda sa pagtulog, umakyat siya sa kwarto ni Arata at humingi ng tawad sa paglagay sa kanya sa ganitong kalagayan dahil sa kanyang pagiging makasarili. Inamin din niya na ang pangunahing dahilan kung bakit siya umalis ng bahay ay hindi niya maalis ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Habang patuloy siyang nagtatapat ng kanyang nararamdaman at ipinapaliwanag kung gaano ito kagulo, patuloy naman si Banri sa pakikipag-usap sa iba, iniisip na ligtas na natutulog si Arata sa kanyang kwarto. Sa sumunod na sandali, lumapit si Oka at dahan-daang hinalikan si Arata bago sabihin ang magandang gabi. At paalis. Gayunpaman, sa sandaling umalis siya ng silid, idinilat ni Arata ang kanyang mga mata at nahirapang maniwala na nagawa yun ni Oka sa kanya. Ilang araw pagkatapos nito, dinala ni Banri ang pamilya sa isang road trip patungo sa isang lumang villa na binili ng kanilang ama bilang bahay bakasyunan. Pagdating doon, lahat sila ay nagmamadaling pumasok para tingnan kung kagaya pa rin ito ng kanilang naaalala. Ilang minuto ang lumipas, nasa balkonahe si Arata, na inaalala na natutulog siya sa sahig sa ilang pagkakataon noon. Bigla, naramdaman niya ang isang bagay na malambot at mabalahibo habang hinahawakan ni Banri ang kanyang braso at sinasabing marami na ang nagbago simula noon. Agad siyang umurong at sinabihan si Banri na huwag guluhin ang kanyang pag-iisip, kaya nagpasya siyang bigyan siya ng pahinga mula sa lahat ng panunukso. Ngunit, matapos siyang umalis, nakita ni Arata si Oka na nakikipag-usap kay Katano at nagtaka kung ano ang nasa isip nito. Halos parang ang halik ay isang masamang panaginip dahil si Oka ay kumikilos gaya ng dati at malinaw na mahusay siyang magpanggap na inosente. Si Arata naman ay hindi na makapag-isip ng anuman bukod sa napakahabang halik. Habang patuloy siyang nagtataka kung ano ang mangyayari sa pagitan nila, napansin ni Oka ang pag-aalala sa kanyang mukha. Kaya nilapitan niya ito at tinanong kung ayos lang ang lahat. Ang sobrang lapit sa kanya ay nagpanak kay Arata, kaya tumakbo siya palayo upang maiwasan ang pagsasabi ng isang bagay na pagsisisihan niya. Bago sila makarating sa villa, huminto si Shian sa isang istasyon upang asikasuhin. Ilang personal na lakad. Gayunpaman, nadismaya siya nang dumating siya sa lugar at malaman na ang mga taong pinuntahan niya ay umalis na. Sa kasalukuyan, kara-rating lang ni Arata sa shower, umaasang makatutulong ang tubig para hindi na niya maisip si Oka sa masasamang paraan. Maya-maya, pumasok si Shian at sinabing nakalimutan niyang ikandado ang pinto. Pagkatapos, sinabi niya kay Arata na pinuntahan niya ang kanyang tunay na magulang upang sana'y makakuha ng mga sagot tungkol sa kanyang pinagmulan at kung paano siya napunta sa isang ampunan. Matapos ipaliwanag kung paano niya nakita ang kanilang lugar na walang tao, inamin niya na medyo masakit yun kahit na hindi niya sila kailanman nakilala. Pagkatapos, tinanong niya si Arata kung naging interesado na ba siyang malaman kung sino ang kanyang tunay na magulang. Sumagot si Arata na hindi pa niya naramdaman, kahit bahagyang kuryusidad dahil ang tingin niya lang sa kanilang ama at mga kapatid na babae ay ang kanyang pamilya. Sabi niya ay wala siyang interes na hanapin ang mga taong nang iwan sa kanya, kaya pinasalamatan siya ni Shian sa pakikinig. Matapos siyang bigyan ng tuwalya, umalis si Shian habang nag-iisip sandali si Arata tungkol sa kanilang usapan. Kalaunan, nagtipon silang lahat sa paligid ng ihawan para simulan ang hapunan. Noon, nagsimulang kausapin ni Oka si Shian tulad ng dati, ngunit lalo itong nagpalito kay Arata kaysa dati dahil mukha siyang ayos na ayos habang siya ay nagkakaproblema pa rin sa nangyari. Sa kabilang banda, si Minami naman ay tuwang-tuwa lang sa binili niyang palda. Kinabukasan, nagising si Oka ng mas maaga ng kaunti kaysa dati at nakitang umalis na si Arata para sa kanyang umagang ehersisyo. Ngunit, sa halip na itulak ang kanyang katawan sa limitasyon tulad ng palagi niyang ginagawa, nagpasya siyang i-relax ang kanyang mga kalamnan sa sauna. Nais din itong gamitin ni Arata upang i-relax ang kanyang nerbiyos mula sa lahat ng walang humpay na pag-iisip, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang isipin si Oka at nagpasyang tapusin na ito. Sa susunod na sandali, lumabas siya at nakita si Oka, na tahimik na nanunood sa buong panahong ito. Matapos maalala na wala siyang ideya na gising siya noong halikan, nagpasya si Arata na magpanggap na kalmado upang maiwasan ang pagtaas ng hinala. Ngunit, nagsimulang masira ang kanyang pagpapanggap ng haminin siya ni Oka sa isang paligsahan ng pagtitiis sa sauna.
Sa simula ay sinubukan ni Arata na tumanggi, ngunit pagkatapos mapagtanto na may hihinala siya, pumayag siya. Gaya ng inaasahan, mabilis niyang pinagsisihan ang desisyong ito dahil kailanman ay hindi pa siya nakalapit ng ganito kay Oka mula noong isang gabi. Para lalo pang lumala ang sitwasyon, ang kanyang perpektong mga binti ay nasa tabi niya mismo, at hirap na hirap siyang pigilan ang matinding pagnanasa sa kanyang kalooban. Maya-maya, tinanong ni Oka kung naisip na ba niya ang magkaroon ng kasintahan, ngunit agad namang sinabi ni Arata na interesado lang siyang maging susunod na nangungunang G. Ang kanyang mga plano na umangat ng mas higit pa kay clavicular ay masyadong mahalaga para pagtuunan niya ng pansin ang mga babae. Maya-maya, nabigatan si Arata, kaya nagmadali siyang lumabas ng sana para huminga. Sinundan siya ni Oka, ngunit sa halip na siguruhin kung ayos lang siya, tinanong niya kung siya interesado pa rin sa babaeng kinagusto niya. Nang sabihin niyang tuluyan na siyang naka-move on, bigla siyang kinikilig at tumakbo papasok para maligo. Sa buong panahong ito, nagawa ni Oka na hindi magpahalata, ngunit sa loob ng banyo, lumabas ang kanyang tunay na damdamin. Nagtataka siya kung bakit hindi niya mapigilan ang pagbibigay ng mga pahiwatig kay Arata at nag-aalala na baka malantad ang kanyang sarili sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, matapos maalala na palagi silang may malakas na koneksyon kay Arata, napagtanto ni Oka na matagal na pala niyang nararamdaman yon, at hindi na ito mawawala kaagad. Habang patuloy na nag-iisip si Oka ng paraan para mapalapit kay Arata, si Minami naman ay nagbalak ng paraan para makasama siya ng mag-isa. Bilang panimula, hinihiling niya sa kanya na samahan siya sa isang hardin ng mga bulaklak. Pagdating nila doon, tiningnan ni Arata ang lahat ng bulaklak at nagulat dahil hindi niya inakala na mahilig pala ito sa mga bagay na pambabae. Naisip niya tuloy na may ibang nangyayari, kaya tinanong niya si Minami kung may espesyal na okasyon. Gayunpaman, iginiit niya na gusto lang niya tumingin sa mga bulaklak. Sumunod na gulat ang kanyang naramdaman nang mapansin ni Arata ang suot niyang palda, ngunit nagpasya siyang tigilan na ang pag-iisip ng sobra-sobra dahil baka may bago lang siyang sinusubukan. Iyan ay, hanggang makalipas ang ilang minuto, nang mapagtanto niya na ang hardang ito ay isang romantikong lugar para sa mga magkasintahan. Habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang plano ni Minami, bigla siyang nagtatanong tungkol sa uri ng taong gusto niyang pakasalan sa hinaharap. Gulat si Arata, tinanong niya kung bakit bigla niyang gustong malaman, kaya ipinaliwanag ni Minami na ang makita ang lahat ng magkapares dito ay nagpa-interes lang sa kanya. Sinabi ni Arata na ang asawa niya ay dapat isang taong komportable siya at nakakaintindi kung anong klase siyang tao, dahil gugugulin niya ang maraming oras sa trabaho, hindi tulad ninyong mga simps. Habang iniisip pa rin kung bakit niya talaga ito tinanong, napansin ni Arata ang etiketa sa palda nito, kaya sinabi niya rito. Nag-alok din siyang tanggalin ito, ngunit sinabi ni Minami sa kanyang huwag mag-alala at gumugol ng ilang minuto na nahihirapang tanggalin ito mag-isa. Kalaunan, sumuko siya, kaya kinuha ni Arata. Tapos, ngunit masyadong matibay ang tag, kaya nagpasya siyang kagatin ito, na nagpanais kay Minami na lamunin siya ng lupa. Makalipas ang ilang minuto, masigla na ulit siya, kinukunan ang mga nakakakilabot na larawan ng influencer na kinaiinisan ng lahat. Bigla, sinabi niya kay Arata na kamakailan lang ay umibig siya, kaya maingat niyang pinag-isipan ang lahat ng nangyari sa ngayon at naisip niyang ginagamit lang siya nito para magprakti para sa lalaking inibig niya. Mas gamaan ang kanyang pakiramdam dahil dito, kaya nangako siyang tutulong sa anumang kailangan niya. Pagkatapos nito, pumasok si Minami sa isang tindahan ng merchandise para mamili, at pagkatapos sumama, napagtanto ni Arata na gusto rin niyang bilhan siya. Sinubukan niya siyang pigilan, ngunit nagpumilit si Minami at sinabing ito lang ang paraan upang suklian ang lahat ng kabutihang ito. Makalipas ang ilang linggo, dinala ni Banri ang pamilya sa isa pang road trip, ngunit sa pagkakataong ito, sa isang talon na gustong-gusto nilang bisitahin noong lumalaki sila. Siyempre, nasabik silang lahat, kaya nagtakbuhan ang mga babae para magpalit. Habang nagsisimula silang mag-ayos sa puok, nagkatinginan ang ilang lokal at ang mga babae, at nahirapan silang tanggalin ang kanilang tingin dahil hindi pa sila nakakita ng ganoong kagandahan noon. Habang patuloy silang nakatitig, nagpasya si Arata na lamusong kasama si Shion, na nagsabi naman sa kanya na isang grupo ng mga nerds mula sa eskwelahan ang nagmamakaawa para sa pagkakataong makasama ang mga babae. Nag-aalok pa nga silang magbayad, na tila nakakaakit hanggang sa napagtanto ni Shion na ginagawa lang pala nila siyang sunod sa Niren.
Sinabi naman ni Arata sa kanya na hindi naman ganoon kaganda ang mga babae para gawin nila ang lahat ng yon, ngunit tinanong ni Shian kung may mata ba siya. Sakit dahil halata namang para silang mga diyosa sa kanilang mga swimsuit. Matapos silang tingnan, sumang-ayon ang damdamin ni Arata kay Shian. Makalipas ang ilang minuto, nainip si Oka sa paghihintay na maging mas masigla ang mga bagay-bagay, kaya sumisid siya sa tubig. Nang tawagin siya ni Seta na tanga dahil sa paggawa ng barbaric na kilos, ipinaalala ni Shian sa kanya na sila ang dating unang sumisisid noon. Habang hirap si Seta na tanggapin ito, tinanong ni Oka si Arata kung gusto nitong makasama siya sa isang natatanging paraan, ngunit isang tingin sa kanyang mukha ang nagpagulo sa natitira niyang mga selula ng utak. Pagkatapos ay iniiwasan niya itong kausapin, kaya tinanong niya si Minami kung gusto nitong sumisid, dahil malinaw na wala na siyang lakas ng loob. Sumang-ayon si Minami, ngunit sa kondisyon na kailangan ding tumalon ni Arata kasama niya. Sumasang-ayon din siya dito, hindi pa rin niya napagtatanto na si Minami ay labis na nananabik sa kanyang espesyal na krema. Matapos silang parehong lumukso, ang lahat ay lamusong sa tubig upang magsaya. Habang ginagawa yon, naalala ni Arata kung paano ang mga araw na tulad nito noon bago magpasya ang kanilang ama na maglatag ng isang nakakagulat na revelasyon sa kanila. Sa susunod na sandali, ang kanyang sandali ng paggunita ay naabala ni Siha, na tila nawala ang kanyang plot armor sa tubig. Nagpanik si Arata, iniisip na malapit ng malantad ang kanyang dibdib, ngunit nakita niyang may suot siyang kamiseta, kaya tinanong niya kung bakit hindi na lang niya gamitin yon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Siha na ang kanyang kamiseta ay walang silbi para protektahan ang kanyang mahalagang yaman. Dala niya lang yun bilang isang dagdag na saplot, at mabilis na naintindihan ni Arata ang ibig sabihin nito nang magsimula itong gumalaw. Matapos makita ang kanyang melon wraps, sinubukan niya itong sunggaban, ngunit pinigilan siya ni Arata dahil sapat na ang kanyang nakita. Sa sandaling makuha niya ito pabalik, sinubukan niyang mag-isip ng mga banal na kaisipan at tumingin sa malayo, ngunit nakita pa rin niya ang maraming detalye at nauwi sa pagkakaroon ng hindi inaasahang pagtutugon sa kanyang salawal. Ilang minuto matapos ito, tinuruan ni Banri sina Oka at Minami kung paano magsaing ng kanin. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Arata na lumangoy kasama niya, at sinabi niyang masyado siyang abala sa paghahanda kaya hindi nakasama sa kanila kanina. Tulad ng dati, nagpakipot si Arata ngunit kalaunan ay sumunod din sa kanya patungo sa tubig tulad ng isang mabuting bata. Sa buong panahong ito, patuloy pa ring pinapakabusog ng mga lokal ang kanilang mga mata. At nagtataka kung paano sila makakasama sa isang taong kasing init nito. Kalaunan, napagod si Banri sa paglangoy at humiling na buhatin siya palabas, ngunit pagod na si Arata sa pakikinig sa bawat utos niya. Gayunpaman, pagkatapos niyang sumakay sa likod nito, at nadama ni Arata ang bigat ng kanyang katawan, bumigay siya at nagsimula siyang buhatin palabas. Sa kanilang paglalakad, tinanong ni Banri kung gusto niyang pag-usapan ang lahat. At matapos alalahanin ang ginawa ni Oka, nagpasya pa rin si Arata na manahimik tungkol dito. Nagpasya rin si Banri na panatilihing lihim ang pagtatapat ni Kat Ono dahil wala pa rin siyang ideya na nangyari yun. Nang makalapit sila sa talon, sinabi ni Banri kay Arata na lumapit pa, ngunit huminto ito at tinanong kung talagang nawala na ba siya sa sarili. Pagkatapos, tumanggi siyang humakbang pa, kaya sinubukan ni Banri na gamitin muli ang kanyang mga melon, ngunit nadulas si Arata. Sa kabutihang palad, nagawa nilang makatakas sa malakas na agos. Bigla na lang, tinanong ni Banri si Arata kung ano ang gagawin niya kung aaminin niyang mahal niya ito. Ngunit, nang makitang hindi ito nakarinig ng kahit isang salita, sinabi niyang huwag mag-alala at nagpatuloy sa paglalaro ng tubig. Samantala, narinig ni Kat Ono ang bawat salita, tulad ng dati. Kalaunan, nakita ni Kat Ono si Arata sa van at tinanong kung pwede siyang sundan para kumuha ng merienda mula sa vending machine. Pumayag si Arata, iniisip na isa lamang itong walang pinsalang lakad, ngunit makalipas ang ilang minuto lamang, napagtanto niyang hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap mula nang mangyari ang insidente sa banyo. Dahil dito, nagkaroon ng awkward na tensyon sa pagitan nila, kaya sinabi niya kay Kat Ono na mag-ingat sa paligid ng tubig, para hindi siya matangay tulad ng dati. Pagkatapos ay ipinaalala niya na matagal na yun at lumaki na siya simula noon. Isang mabilis na sulyap sa kanyang dibdib ang nagpahiwatig kay Arata na tama siya, ngunit hindi niya ito sinabi hanggang sa makarating sila sa vending machine.
Pagkatapos ng isa pang sulyap, napansin niya na mayroong kakaiba si Kat Ono sa kanyang dibdib, kaya pinaalalahanan niya ito na maaari siyang sabihan ng kahit ano. Dahil dito ay naging emosyonal siya, kaya inamin niya na nakakaramdam siya ng pagkakasala para sa biglaang desisyon ni AKA na tumakas. Agad siyang pinigilan ni Arata na sisihin ang sarili at sinigurado na mahal pa rin siya ng lahat anuman ang kanyang nararamdaman. Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Arata ay, naaalala ni Kat Ono na siya ang una sa pamilya na nagparamdam sa kanya na siya ay pinapansin. Noon, isa ito sa mga biyaheng lumangoy, ngunit lumayo siya ng sobra sa tubig at nagsimulang malunod. Habang ang iba ay walang kamalay-malay, lumundag si Arata nang hindi nag-iisip at nagawang iligtas siya. Agad siyang humingi ng paumanhin sa paglagay sa kanya sa panganib, ngunit pinigilan siya nito at sinabing responsibilidad niya ang ilayo siya sa anumang gulo. Ilang minuto ang lumipas, bumalik sila sa kampo at iminungkahi ni Banri na magligpit na sila upang makapagpahinga at makapaghanda para sa isang seremonya. Makalipas ang ilang oras, nagbihis silang lahat at nasa sabik na makita ang mga kandila sa paligid. Habang pinagmamasdan ng dalaga ang kagandahan ng seremonya, sinabi ni Arata sa sarili na walang nagbago sa kanilang relasyon sa kabila ng lahat ng kamakailang pagtatapat at halik. Ang delusyon niya ay muntik ng maging katotohanan, ngunit habang naglalakad makalipas ang ilang sandali, nakita niya si Kat Ono na nakikipag-usap kina Oka at Minami. Pinanayagan siya ng kuryusidad, kaya humanap siya ng taguan at nakinig habang humihingi ng tawad si Kat Ono sa biglaang pagtatapat niya ng nararamdaman para sa kanya at sa pag-aalala sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Arata dahil dito at naisip na nagkakaroon na talaga siya ng katinuan, ngunit lalo pang pinalalim ni Kat Ono ang usapan. Sinabi niya sa kanila na ayaw niyang tratuhin na parang ang kanyang mga opinyon at desisyon ay hindi hinog at hindi totoo. Tiniyak din niya sa kanila na seryoso siya sa pagmamahal kay Arata at nananatiling nakatuon na makasama siya. Habang pinoproseso ni Arata ito, inamin din ni Minami na mahal niya ito na ikinagulat ni Oka. Tinanong niya si Minami kung ito ay biro, ngunit sinabi ni Minami na pagod na siyang itago ang kanyang tunay na damdamin. Nagulat din si Kat Ono sa narinig, ngunit iginiit ni Minami na kailangan nilang maglaban ng patas at tapat para sa pag-ibig ni Arata. Sa sumunod na sandali, umamin din si Oka at nagpa siya na makilahok sa laban. Gayunpaman, nangako silang lahat na patuloy na magmamahalan at susuportahan ang isa't isa anuman ang mapili niya. Habang ang mga labis na umiibig ay naghahanda para sa laban, nagpanik si Arata dahil hindi niya inaasahan na labis siyang ninanais ng tatlo. Sasamantalahin ba ni Arata ang pagkakataong ito upang magsimula ng isang step-sibling harem kasama ang mga babae? Magkomento para malaman sa susunod na bahagi at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe kung gusto nyo pa ng mas maraming video na tulad nito.